May isa pang Pacquiao na gumagawa ngayon ng pangalan at ingay sa larangan ng boxing. In this corner, Eman Bacosa Pacquiao. The fighter coming into the ring, Eman Bacosa. Sa ginanap na Thrilla in Manila 2 na inorganisa ng pambansang kamao o ng People's Champ na si Manny Pacquiao bilang paggunita sa 50th anniversary ng makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Pilipinas taong 1975, isang batang boksingero ang gumawa ng ingay at kasaysayan. Matagumpay kasi niyang nadepensahan ang kanyang undefeated record na 7 wins, 0 loss, 1 draw at 4 knockouts. Eman Bacosa. Pero ang boksingero hindi lang pinag-usapan dahil sa kanyang husay sa ring. Higit sa lahat dahil sa kanyang pangalan. Siya si Emmanuel o Eman Joseph Bacosa Pacquiao. Marami ang nakapansin na may hawig daw siya kina Ding Dong Dantes at Piolo Pascual. Piolo Pascual talaga pag naka-side view. Ang pogi, te. All I can say is, OMG. Binansagang tuloy, Piolo Pacquiao. Sa mga nakalipas na taon, naging tikom ang bibig ni dating Senador Manny Pacquiao sa tunay na pagkatao ni Eman. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, pagkatapos manalo ni Eman sa Thrilla in Manila 2, nakitang lumapit siya sa Pinoy boxing legend at sa misis nitong si Jinky Pacquiao. Patunay raw ng pagtanggap at pagsuporta nila sa batang boksingero. Pero sino ba talaga si Eman Bacosa Pacquiao? Kaano-ano niya si Manny Pacquiao? In this corner, ang batang boksingero, Eman Bacosa. nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa KMJS. Si Eman Bacosa, handa na raw ipakita sa buong mundo ang lakas ng kanyang kamao. Eman, kamusta ka na? Maayos naman po. Nanalo ka, di ba? Opo. Pinakilala po ko ni Daddy kay President po. Pinagmalaki niya po na ako po isang undefeated tapos boxer niya po. Wow, ano pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. Okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni Tita. Paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. Ayun, mabutit maliwanag yon. Ano itong napanalunan mo nung huli? Lightweight po. Lightweight. 135 pounds, 61 kilograms. Eman Bacosa. Sino yung tinalo mo? Si Nico Salado po. Malakas po siya sumuntok kumpara sa iba po. Kaya hindi ko masyado sinasalo. Si Manny, tinuturuan ka ba niya? Opo, tinuturoan Paano? niya po time to time. Anong mga tinuturo niya sa'yo? Tinuturo niya po sa akin, pag-aralan ko po daw yung mga mali ko, yung mga footwork ko, more on training, ganon, speed. Eman, ikwento mo nga kung paano ang naging buhay mo mula nung maliit ka. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. Karoon po ako ng interest na mag-boxing. Sumali po ako sa fiesta doon po sa lugar namin, doon sa Tagum. Nakalaban ko po yung isa sa mga bully ko sa school. Yun ang bully sa'yo? Opo. Nag-fight kami for 3 rounds. Natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin noon. Kasi bata pa ako noon. Nanalo ako ng 200 pesos at yun, binigay ko sa mama ko. Tapos pinatigil po ako ng mama ko kasi ayaw niya talaga ng boxing. Si Eman, anak ni Manny Pacquiao at ni Joanna Bacosa. Nung buntis ako kay Eman, pinray ko talaga sa Panginoon na maging kamukha niya yung daddy niya, si Manny Pacquiao. Tapos yung katawan, yung lakas. I understand na hindi naging madali ang buhay nyo ng mama mo mula nung maliit ka pa. Naalala ko po yung mama ko. Pagtapos ko ng boxing, 9 years old ako, binisita namin si Daddy. Punta kami ng mga sa birthday niya. Naghintay po ako sa gate kami ng mama ko ng ilang oras. Bakit daw? Siguro hindi rin alam ng daddy ko na nandun ako.
maliit pa lang daw siya, alam na ni Eman kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang. Ang kwento po sa akin ng mama ko nung una, kita po sila ni Daddy sa workplace niya doon sa Manila. Waitress po siya doon eh. Tapos nagkataon po na dumating doon si Daddy. Tapos nagkakilala po sila. Yun, nagka-developan. Ganun. Ako na po yung bunga. Kasi mula bata pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Anong pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. Siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko, ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging ama, siya pa talaga. Lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo, si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay ko. Daddy ko yan. O, daddy Ganon. ko yan. Kaso binubuli ka rin. Mahirap rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron rin pong Disadvantage. disadvantage. Oh. Bakit ka raw nila binubuli? Kasi anak po daw ako ni Pacquiao. Tapos minsan sabihin nila na, tara, suntukan tayo. Tapos paglabas ko ng gate, nabugbugin na nila ako. Grabe, no? Porke anak ka ni Pacquiao, binubuli ka nila. Araw-araw po yun. Minsan tatakas po ko sa likod ng paaralan para maiwasan ko po sila. Eh, ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Naintindihan ko po na meron rin po siyang sariling pamilya, kaya hindi na po ako masyado nagtatanong bakit. Katulad daw ng kanyang ama, si Eman, laki sa hirap. Hindi naging madali ang buhay mo? Hindi po naging madali talaga. Feelings ko po yung gutom, hirap, financial problems. Pasensya ka na ha, hindi ka sinuportahan ng daddy mo nung bata ka pa. Sinusuportahan naman po from time to time, binibigyan po. Pero hindi naman po talaga as in araw-araw. Nung natapos ang ugnayan ng ina ni Eman na si Joanna kay Manny Pacquiao, nag-asawa ito. Ang una ko talagang nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin. Naiinggit sa ibang bata, lalo na pag nakikita ko yung may Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Yun. Na sana, Lord, makasama ko man lang siya kahit buong araw o kahit saglit lang, ganun. Yung bata pa ako. Kalaunan, nagtrabaho sa Japan si Joanna na meron ding lahing Hapon. Kung magpakananay tatay ka sa anak mo. Yun. Yung time na wala pa siya sa akin, yun talaga. Yun yung hirap na side. Pupunta ka ng Japan, magtatrabaho, iwanan mo anak mo. Yun yung mahirap noon. Titiisin mo yung lungkot, sakripisyo. Naiwan si Eman at ang kanyang mga kapatid sa poder ng kanyang stepfather. Nung tumawag si Mama galing Japan, tinanong niya po kung maayos lang po ba kami. Hindi niya alam po. Halos wala na po kami makain. Minsan po, uuwi po siya ng lasing. Bubugbugin niya po kami. 12 years old ako. Kinuha kami ng mama ko doon. Hindi nagtagal, naghiwalay si Joanna at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-asawang muli kay Sultan. Nung nagkakilala kami, sinabi niya na may anak siya. Hindi ko rin alam na anak siya ni Sir Manny. Nung lumabas na po yung visa ni Eman, na doon na sinabi ni Joanna sa akin na anak siya ni Sir Manny. Sa Japan, kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Sultan, unang nag-training si Eman. Napunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako nag-aral ng Japanese for 5 years po. Doon na po ako parang pinayagan ni Mama na sige na, susuportahan kita sa pagboboxing mo. Pero nung una, di ba patakas lang daw? Opo. Kami po ni Papa, tumatakas po kami para mag-training. Pagtapos ko po mag-aral, gabi po nagtitraining po kami. Nung nalaman ni Mama, galit na galit po siya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kasi simula't simula, ayaw ng nanay mo na mag-boxing ka. Opo, Ayaw ng opo. mami mo. Opo, kasi Pero delikado po daw. marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? Marunong po. Sige nga, sampulan mo nga kami. Konnichiwa, boku no namae wa bako sa Emmanuel des, yoroshiku onegai shimasu. Pati Nice. pagsusulat, marunong ka? Marunong po. Wow!
Si Sultan ang tumulong kay Eman para maging boksingero na ayon kay Eman, ang siya raw pumuno sa lahat ng kulang sa kanyang buhay. Nahulog yung loob ko sa mga bata kasi makukulit saka mababait naman sila. Yung pagmamahal ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, anak, kahit buhay ko, ibibigay ko. Mapaayos lang ang buhay mo. Mahirap lumaki na walang ama. Kayo ho nagbigay ng suporta sa kanya. Opo. At saka konsentidor din. Sabi niya, pag may nangyari sa anak ko, manda ka sa akin. Sabi niya. Boxing talaga ang gusto niya. Nakatira ngayon sina Eman sa bahay ng kanyang tatay Sultan sa Antipas sa North Cotabato. Halika po, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makade, joke lang. At nang makita niyo po yung bahay po namin. Kaso no entry, Eman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ako lang naman yung pipigil sa inyo. Ali-ali po kayo. Tara, second floor po tayo. Ito po, natutulog at paminsan-minsan nagbabasa rin po ako ng manga. Umaga pa lang, todo ensayo na siya. Matakbo po ako ng 10 to 15 kilometers araw-araw para sa stamina ko po. Pagkatapos ko po mag-jogging ng 10 to 15 kilometers, shadow boxing po ako ng 6 to 4 rounds po for 3 minutes po. Tapos magsi-sit-ups po tayo ng 1,000 sit-ups po. Nandito po tayo sa sagingan ni Papa Sultan ko po. Dito po ako minsan tumutulong. Ito yung sekreto ko. Kaya maputi pa rin at tiis, gwapo ba? Para hindi mawala yung pagka-Piolo Pacquiao. Nambabasag ako ng mukha pero hindi ng puso. Dito po tayo sa gym, sa bahay ng stepfather ko. Nung June, lumipat po kami dito, galing Davao. Pina-renovate namin. Tingnan mo nyo ho, yung t-shirt ni Emma, no? Jesus is King. Very spiritual ka rin. Opo. Nagbabasa po ako ng Bible day and night. The spirituality of Pacquiao. Gaya ng kanyang ama, relihiyoso rin si Eman, pastora sa kanilang simbahan ng kanyang ina, habang siya, musician. Si Kuya po is mabuting anak at kapatid po. Kahit po maliit lang yung napepremyo niya po sa pagboboxing is masaya na po siya na makapagtulong po sa family. Nasira po yung gitara ko, binila niya po ako ng bago. Kasi po musician po ako sa church. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Emmanuel. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Opo. Kamukha nga kayo, no? Salamat. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bacosa. Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Yung 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? bumisita kami kay daddy. Pinapasok po kami, tapos niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Ako pinipigilan ko lang yung luha ko. Sobrang saya ko po talaga na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. 10 years po kasi kami hindi nagkita. Tapos yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Aral ka na lang. Puntay na lang kita sa Amerika, ganun, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Biro mo, ang kapalit ng pagboboxing, papadala ka niya sa Amerika. Opo. Boxing pinili mo? Opo. Ngayon po, nag-aaral naman po ko ng ALS po. Tapos pinirmahan niya po yung ano ko, na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. Ah, talaga? Opo. So siya mismo nag-alok, Opo. na gamitin mo na yung apelido niya. Ganun ba? Parang bumawi po siya sa akin. Sabi ko, hala, thank you Lord. Wow! Kinilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, dun po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Thank you so much, Lord God. Gustong linawin ni Eman na simula raw nung nagkaroon ulit sila ng koneksyon sa kanyang ama. Nagsimula na rin daw siyang makatanggap ng sustento. Binibigyan din daw siya nito ng maayos na matutuluyan sa tuwing nag-eensayo ng boxing sa Jensen. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Opo. Bumabawi naman po siya sa para maabot ko yung pangarap ko. Nung
nag-boxing na ako, binigyan po ako ng pera. Dahil sa boxing, mas naging close kami. Nakabawi naman po siya. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan Opo, tungkol heart dito? to heart po. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya na, Dad, naintindihan ko lang po sitwasyon nyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Do your best. Push, push, push. In the fight, that's count. Sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko sa pagboboxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko po siya. Opo. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny, ng daddy mo kay Mami D. Yun po, yung time na nagbisita po kami, nakita ko po doon si Mami D. Yun. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Sabi ni Mami D, hala, kamukha mo talaga man. Kamukhang-kamukha po daw si Daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Nung nakita ka namin sa Gensan, nag-e-ensayo nun si Manny sa isang tabi. Once a boxer, always a boxer. Tapos ikaw nandun sa isang tabi. Nagbo-boxing ka rin. Opo, yun po yung time na nagpapaturo ako kay Daddy na, Dad, tama ba tong galaw ko? Ganon. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training? Sumabay po, doon ko na, para akong mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, Dad. Hanggang nahanap na nga ni Eman ang kanyang sariling corner sa boxing ring. Anong gusto mong maabot sa pagbo-boxing, Eman? Siyempre, unang-una, gusto ko rin maging world champion kagaya ng daddy ko. Kung hindi man maging 8 division, maging undisputed champion. Ano bang pakiramdam pag nagbo-boxing? Masaya po ko, thankful po ko na nabigyan ako ng ganitong klaseng opportunity ng Panginoon. Tsaka tuwing nagbo-boxing po ko, inaalala ko lang yung mga nakaraan ko para solid po yung pagipaglaban ko. Nambubugbog ka pero bubugbugin ka rin ang kalaban mo. Paano maging masaya yon? Pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka. Pag tinignan mo yung naging buhay mo na may ganito kang mga naging karanasan, ano masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon bakit nangyayari po ito sa amin. Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao, hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Pero may pressure din yun, Eman, ha? Opo. Na anak ka ni Pacquiao, ha? Opo. Focus lang po ko sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Ipinamuestro ko kay Eman ang ilan sa kanyang moves. Twist niyo po yung Iti-twist yung katawan. hips niyo po. Opo, ganun. Ganun po. Ganun. Okay. Hook tapos upper. Opo, ganun. Hook, upper. Opo. Yun, sa tatay mo rin yan? Opo. Yung sarili mo, yung hindi mo ginaya sa tatay mo? Upper body. Ganun po. Upper body. Opo. Ang boxing, hindi lang hilig para kay Eman. Sa pamagitan ng kanyang kamao, meron daw siyang misyon para ibangon ang pangalan ng kanyang ina na hanggang ngayon daw pilit dinudungisan. Pag nagbo-boxing ako, parang nabibigyan ko ng meaning yung buhay ko, yung mama ko, na papakita ko sa mundo na maliho yung akala nila sa mama ko. Mama ko hindi masamang tao. Makadiyos po ang mama ko. Pinalaki niya po ako ng mabuting puso. Para akong mixed emotion, natutuwa ako para sa anak ko. Pero parang kinakabahan ako kaya ako parang naiiyak. Kasi hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito pagkatapos ng interview na to. Pero ako naman, I am still hoping for the best na para ito sa kabutihan ng anak ko, yung interview na ito. Lalo na po kila Sir Manny, kila Ma'am Jinky. Ayoko na pong magka-issue kasi minsan yung mga tao kahit na dapat walang issue, pinag-aaway-away na nila. Intention ko talaga is para sa anak ko, yung para sa kabutihan niya. At saka kasi siguro po, sir, tungkol sa past, naka-move on na po ako. Sa mama mo, Eman, may gusto ka bang sabihin? Ma, maraming salamat ma sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po. Sa daddy mo? Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagboboxing, pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako kahit hindi niyo po sinushow. Yun, alam ko po nararamdaman ko po Kinilala, kinakikiligan din, lalo't guwapo. Katulad ng mga artistang sinasabing ka-look-alike niya. Isa na dyan, si Piolo Pascual. Ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo.
Piolo, anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Kumbaga, nakafocus na ako sa fight tapos may sabi-sabi na nakita ko sa comments, mga ganun na Piolo Pacquiao po daw. Paano ba yun pag hikayating ka kaya mag-artista? Kasi artistahin yung itsura mo. Sa endorsement na lang po, tsaka modeling. Paano ba yan? Kamukha mo raw si Piolo Pascual. Pag nasuntok ka sa mukha. Kaya nga po yun. Pag nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po ako. May girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Secret. Ang ilan sa mga nakatutuwang komento tungkol sa kanya, ipinabasa namin kay Eman. Suntukin mo ko ng pagmamahal mo, baby. Paano ba? Ano mga reaction mo sa mga ganito? Natatawa naman po ako. Kasi marami po akong fans na na-appreciate yung kagapuan ko. Opo. Hindi siya humble. Hindi, glory to God naman. Sayang ang face, mabugbog, ang gwapo. Okay lang naman kasi iniiwasan ko lang po yung suntok pag kaya ko. Piolo, naka-side view. Pag nakaharap daw, ikaw naman daw si Marvin Agustin. Pag tumitig daw, si Ding Dong. Oo. Titig nga, konting titig. Oo nga, meron nga. Hinamon din namin siya sa aktingan. Babato niya rin yung famous line ni Piolo Pascual. Diba? O sige, ako na. Clapper. Lights, camera, action. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Uy! Pasado! Pasado! Pero paano kaya kung si Eman Pacquiao makaharap talaga ang aktor kung kanino siya ikinukumpara si Piolo Pascual? Nito lang Biyernes, si Eman pinapunta namin sa Malabon kung saan daw may shooting si Papa P. Ilang sandali lang, heto na ang kanilang paghaharap. Nice to meet you. Balita. Okay lang po. Ayos naman po. Napadalo ka. Gusto ko po makakilala yung kamukha ko po. Wow! Magkamukha ba? Magkamukha ba? yung feed, puro ikaw eh. Meron nga ako isang kaibigan eh. Sabi niya, tal, mukhang may papalit na sa'yo ah. Ikaw na to. Ikaw naman. Siyempre, natuwa po ako yung narinig ko po na kamukha po daw kayo. Tapos, hindi ko po kasi naisip eh. Talaga? Ngayon, naisip mo na. Si Piolo, game na binigyan ng tips si Eman sa acting. Kailangan naramdamin mo muna bago mo sabihin yung linya mo eh. Kaya yung ginawa ko sa isang pelikula yung I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Ang galing dito. Yes. Ikaw nga. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Manalo. Pwede. Thank you. Kinabalo ko din. Ito lang yung fight mo. Ang galing mo eh. Thank you po. Paglaki ko, gagayahin kita. Kaya nagbo-boxing ako. Sumulaban tayo. Hindi joke lang. At si Eman naman, inalalayan si Piolo sa kanilang meet training. Jab straight hook. Jab straight hook. Jab straight hook. Jab. Jab straight. Jab straight. Jab straight. Yeah. Okay, pwede. Nice. May power ka po ah. Wala, hobby lang. So, sir, exchange? Wag na po. Wag na. May trabaho pa ako eh. Mahirap na, baka masapok ako dito. Thank you po ah. Thank you po. Thank you, man. Kung passion mo naman yan, kung gusto mo talaga, all out dapat. Tsaka talagang concentrate ka lang doon. Pero huwag mo kalimutan pag-aaral mo. Professional ka na, di ba, sa boxing? Opo, yes. Yun, tuloy mo lang. You are already inspired by what your dad has achieved. Importante rin talaga na yung skill set mo, kumbaga lagi mong, you never rest on your laurels. Makapagbigay naman advice, no? Galingan mo pa, tsaka okay yan. I think every defeat should mean something, should encourage you
to strive for something better. Kasi hindi naman laging victory, hindi naman laging panalo, di ba? Bigyan mo lang yung puso mo tsaka yung passion mo doon, di ba? Ikaw, anong mga advice mo sa akin? Continue to serve God para more improvements on acting po. Yes, sige. So, gagawin ko yan. Balita ko, Christian daw po kayo. Yes, oo. Christian din po ako. Nice, yeah. Yun ang center natin. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, mahirap. Kumbaga, wala kang peace. Mas mabuti na yun na meron kang Panginoon para alam nyo po at secure po yung landas na tatahakin. Amen. Ladies and gentlemen, Piolo Pacquiao! Ako po si Eman Pacquiao. Ako po si Piolo Pacquiao. IKMJS na yan. IKMJS na yan. Hindi natin mapipili kung saan tayo magmumula. Pero kung alam mo kung saan mo gustong pumunta, gagawin ang lahat para marating yon. Yan ang gusto ngayong gawin ni Eman Bacosa Pacquiao. Bagamat taglay niya ang pangalan ng kampyon niyang ama, gumagawa ngayon ng sariling pangalan at lugar. Winner by unanimous decision, Eman Bacosa! Nakahanda raw masaktan at bumagsak, pero paulit-ulit na babangon at lumaban. Eman, hingi ako ng autograph mo, ha? Thank you po. Yay! May ganito ako ni Manny Pacquiao, eh. Itatabi ko to sa'yo. Tatlong rice pa dining. Blockbuster ang pila sa maliit na karinderyang ito sa Project 4 sa Quezon City, ang Morning Sun Eatery. Isang liempo. Take out lahat. Thank you so much. Lahat willing to wait. Matikman lang ang mga ibinibenta ritong mga lutong Ilocano. Pero hindi na ito pangkaraniwang karinderya lang dahil kamakailan lang ang Morning Sun Eatery napabilang sa listahan ng pinakamasarap na mga kainan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng prestigyosong Michelin Guide. Sa wakas, ang Pilipinas nasa mapa na ng Michelin Guide na siyang nagbibigay ng grado sa mga kainan at restaurant sa buong daigdig. Haliho kayo at tikman natin ang handog ng ilan sa mga kainang kinilala. Sa loob ng mahigit isang siglo, kinikilala ng Michelin Guide sa pamamagitan ng kanilang secret inspectors ang mga namumukod-tanging kainan na kapag napili, ginagawa ng tinatawag na Michelin Stars. Ang ibig sabihin ng 1 star, worth it puntahan yung restaurant mo. Pag nakatanggap ka naman ng 2 stars, worth it balikan ang restaurant mo. Pag nakakuha ka ng 3 stars, ito yung talagang worth it na talagang yun ang pinaka-destinasyon ng isang tao, yung talagang puntahan yung restaurant mo. First year selection of the Michelin Guide in the Philippines. Hanggang nitong nakaraang linggo sa pagtitipon ng ilan sa pinakamahuhusay na chef sa bansa, iginawad sa wakas sa ilang mga kainan sa Pilipinas ang pinakamimithing Michelin Stars. It's a validation na masarap ang Filipino food and magagaling ang mga Filipino chefs. May 25 mga restaurant at kainan din na nabigyan ng tinatawag na Bib Gourmand. Parangal sa mga kainang may exceptional na mapagkain sa abot kayang halaga. At napabilang nga sa listahang ito ang Morning Sun Eatery. Haba na po ng pila. Good luck sa mga gustong pumunta ho rito ngayon kasi ang daming gustong makatikim nung kanilang signature na Ilocano dishes katulad ng dinakdakan at ng kanilang barbecue. Nay, matagal na ho kayo nakapila? Ilang minutes na po? Ikaw, kuya? First time. Nag-scroll lang po ako sa TikTok tapos nakita ko po na Michelin na siya. Tapos nakita ko rin siya sa other vloggers po na nagpunta dito. So gusto ko po siyang matry. Nakakwentuhan ko rin ang proud owner, si Nanay Elizabeth.
Taga-Banggar kami, ma'am. Ilocano pala yung may-ari nitong Morning Sun. Nagswerte kayo. Congratulations na. Thank you, ma'am. Sumikat sila kasi binigyan sila ng Bib Gourmand ng Michelin. O, alam niyo ba yun, Nay? Nabigla lang po kami, ma'am, nung naano na kami. Kasi hindi naman ala namin akalain na makukuha. At ang putahing marahil daw nakahuli sa panlasa ng mga Michelin inspector ang kanilang barbecue at dinakdakan ng mga Ilocano. So, ang una, yung karne. Yes, ma'am, hiwain natin. Sa ano tiiwa yun ang dadakal? Oo, Basit. Doon sa mga nagtataka kung ano to, silot. Primera ng baboy. Anya dati ng small intestines niya? Oo, ma'am. Small intestines. Anong year po kayo nag-start? 1995, ma'am. Nag-start kami kasi tapos, yung dito sa kanto, kapatid ko po yung titinda dito sa kanto noon. So, nung bibitawan nung humawak na dito sa doon sa kabila, sa Ihawan, sabi niya, ate, kaya mo bang humawak ng kainan? Sabing ganon. Eh, di subukan natin, sabi ko naman, ma'am. Ang recipe para sa dinakdakan ni Nanay Elizabeth, namana pa raw niya sa kanyang ama. Kasi yung tatay ko kasi dati, ma'am, pag may mga, alam mo naman sa probinsya, ma'am, yung pag may mga kasal, siya ang tagaluto kinukuha nila. Ideally, ulo ng baboy kasi konti lang ang taba. Tapos may texture kasi cartilage, yung malambot na kailangan malambot buto kasi, na crispy pag kinagat. Tapos dila, tapos atay. Yun ang mga parte na ginagawang dinakdakan. Ilang taon na kayo nang magto-30 years na kayo? Oo, mo. Anong sikreto para magtagal? Sipag at tiyaga, ma'am. Tulong-tulong naman kami yung mga anak ko dito. Nakatapos nga sila, ma'am, pero sabi nung panganay ko, dito na lang daw po sila, ma'am. So bukas kayo anong oras na 8, ma'am. 8 a.m. hanggang? Hanggang 10, ma'am. Wow! Minsan, pag mga mag-alas 10 na, may tatawag sa amin. Huwag muna kayo magsasara. Mga 6 na sasakyan kami. O di inaantay namin, ma'am. Sayang din yun, di ba? Oo nga. Walang particular na hiwa si nanay kahit sa karne. Yung suka nyo na, sukang Ilocos, sukang puti. Sukang puti, ma'am. Sukang puti na. Ito yung secret ingredient niya, utak ng baboy. Yun lang, mataas po sa kolesterol to. So, hinay-hinay na lang po. Mekos-mekos na. Okay, ayan. Ilang kilo, ma'am? 30 kilos? Oo, ma'am. 30 kilos na dinakdakan ng ginagawa ni Nanay Beth araw-araw. Ganyan kabenta. Tikman na natin. Gusto lang, tipanagraman ko nang. So, kayo nga eh. Kasi ako... Hindi, ako okay lang. Okay na na. Kaya yun ang dinada yung customer namin kasi alam nila, ayaw nila ng maalat eh. Oo nga. Merong mga banyaga na pumunta rito. Meron din, ma'am. Pero hindi nyo alam na yun yung mga... Baka yun yung mga judge o yung mga assessor ng Michelin. Hindi naman kasi sila nagpapakilala, ma'am eh. Basta kumain lang sila. lang. Babayad din sila. Itong adobo, kada kaldereta. Siyempre, hindi ko na pinalagpas na tikman ang iba pang mga luto ni Nanay Beth. Kabilang na ang isa sa mga paboritong almusal ng mga Ilocano, papaitan. Ang sarap. Nagimas, apo, mangantayo. Harap. Para akong umuwi sa La Union. Sarap. Mga vlogger daw kayo. Yes, po. Anong tawag sa inyo? Bex Friends. Bex Friends. Ano po akong Bex Friends. Bex Friends. Oh, yan. Anong kinain nyo? Lahat po nung nandun sa menu, in-order po namin. Okay. Yung last ko po titikman ng barbecue nila. Masarap? Oy, parang exage naman to. Ganito siya, oh, sabi niya. Ang sarap! Kagatin mo naman muna para authentic. Kailangan lasahan ko muna bago ako mag-react. Ikaw react agad eh. Yung mga panlasa ni nanay na nilagay, hindi na overpower yung lasa ng karne. Dahil Ano po yung smoky na... Anong pinakagusto mo sa lasa? Lukuta. Parang nagka-utak din ako. Kasi
Kasi may mga sikat na chef, si Erwan Yusaf, si Chef JP Anglo. Nakipirma na rin ako sa kanilang autograph wall. Susunod, ito yung Lola Helen Pansiteria. Puntahan natin sila. Sahog muna tayo. Ano specialty nyo? Bihon con lechon. Yan. Oh, marunong si Ma'am Jessica mag-aalo talaga. Oo. Parang mama ko na nagluto. Oo. Pwede ko na kayong kompetensyahin. Ay, yan. Natatalo na ako sa ito. Hindi po. Ang Michelin Guide itinatag 1900 ng magkapatid na Edward at Andre Michelin, mga French na nagmeme-ari ng kumpanyang nagbebenta ng gulong. Marketing strategy raw nila ito nung una para dayuhin ang mga kainan. Nang sa gayon, mapupudpod ang gulong ng mga sasakyan para makabenta sila ng mga gulong. Pero sa kalaunan, ang Michelin ang naging standard o gabay ng buong mundo kung saan ba masarap kumain. The Michelin Selected Recognition goes to... Maliban sa Michelin Star at Bib Gourmand, may tinatawag ding Michelin Selected na kumikilala ng quality, consistency at character ng restaurant o kainan. At kabilang sa nakatanggap ng pagkilalang ito, ang pansiteriyang ito sa Barangay Santo Niño sa Marikina City, ang Lola Helen Pansiteria. Hello po! Hi, Ma'am Jessica! Hello. Welcome to Lola Helen! Ay, naku, congratulations po! Congratulations po! Thank you! Kamusta ho ba kayo mula nung nabigyan ng Michelin recognition itong inyong kainan? Masaya naman, masaya. Kaya lang po, sobrang busy. Dinagsa na ho kayo ng tao. Opo. Palagay niyo ho, bakit kayo nakilala? Sabi nila, masarap daw po yung pansit namin. Naalala niyo po ba na pumunta rito yung mga assessor o yung mga judge na... Hindi po. Hindi rin namin alam na kasama kami dito. Pasok ko kami. Halika po. Oo. Pasok kayo dito. Sahog muna tayo. Ano specialty nyo? Bihon con lechon. Nag-alcohol na ho ako kanina, ha? Carrots. Then po, Okay. dito lechon. Okay. Gano'n ho karami? 6 piece. Alam ko nga ho, yung mga pansit na may lechon, masarap eh. Kanino ho pinangalan tong pansiteria nyo? Si Lola Helen po kasi is yung may-ari ng property na to. Ngayon, ang unang umawak yung kuya ng kapatid ko. Ang Okay. pangalan noon, Nanay Helen. Okay. Tapos nag-turn over sa amin, sa mister ko, ginawa naming Lola Helen. Pag nakakita ka ng mga ganito, very Chinese ho ito eh. Yung malakas yung apoy, Opo, malakas. tapos yung wok talagang wow, mainit. Ganyan talaga yung arrangement ng mga kawali. Kaya lang ginagamit namin nung kusot. Kaya yan, winawalis mo talaga ng walis tingting. Tapos alam nyo ba, ito hindi nila hinuhugasan. Inugasan lang namin ng tubig. Hindi sabon, hindi tubig bawal lang. sabunin. Kasi parang kasama daw yun dun sa culture, pag-culture ng wok. Ayan na, umuusok na yung wok. Ayan Yun na. ang sikreto. Oh. Ayun. Tapos mabilis, di ba? Opo. Ayan. Lalagyan natin ng toyo. Ayan, Ayun, toyo. Tama ba halo ko, kuya? Tama? Pag mali yung halo mo, hindi masarap. Yan, dalawang sabay. Ayan. I have it in my jeans. O, ilagay na natin tong pansit. Ilagay natin ng sabaw. Ayan. Oh, marunong si Ma'am Jessica mag-aalo talaga. Oo. Kailangan takpan kasi para mas steam. Ayan na. Ilang minutes po tatakpan? 2 minutes lang. 2 minutes. Parang mama ko na nagluto. Oo. Pwede ko na kayong kompetensyahin. Ay, yan. Natatalo na ako sa ito. Hindi po. Hindi po. Ayan na. Okay. Ganon. Kailangan maluwag lang yung ginagalong-galong. ibabaw. Okay, ayun. Ayun. So ito po yung single order. Opo, single order Magkano po. po ito, ma'am? 240. 240 pesos. So all in the family, yung mga kapatid ni Richelle,
si Von at saka si Jervin nandun sa Kahera. Sila po, hindi po sila familiar sa Michelin. So, in-explain ko po sa kanila na talagang kilala tayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Okay, let's eat. Sarap. Yung simpleng-simple, swabeng-swabe, pero nalalasahan mo, malinamnam. Kasi siguro yung ipinansabaw nila at saka yung mga karne, may smokiness. Yun talaga. Kasi yung apoy ng wok, yun ang sikreto talaga sa Chinese cooking. Ano pong nagawa nitong restaurant na to sa buhay niyo, ma'am? Malaki. Siyempre, dito lahat ng galing, pinangaral ng mga bata, nakabili kami ng mga bahay namin. Tatlo. Di ba nila mabilang yung kanilang bahay? Nagtatalo si Ma'am at saka si Sir. Tatlo lang. Bahay nila. Katas ng pansit. Pasado rin sa Michelin Guide ang putahing ito, lechong biik, na ang tawag, kutsinilyo. Sa sobrang lambot ng laman at lutong ng balat, hindi mo kailangan ng kutsilyo para hiwain. Sakto na ang plato o platito. Isa pa sa mga nabigyan ng Bib Gourmand ng Michelin, itong restaurant na Kochi sa BGC. At hulaan niyo po kung sino ang may-ari nito. Sigurado ako, kilala niyo siya. Hello! Hi, Marvin! Say hello to actor turned chef, Marvin Agustin. Thank you for Congratulations! Thank you for coming. Wow. Uy, talaga naman. I'm making you a drink. Oh. 'Di ba? Para maka-celebrate tayo. Sige. Yun ba yung celebratory drinks? Yes. Sangria. Kasi nga, Spanish ang cochinillo di ba? Oh, so Filipino and Spanish inspired yung restaurant, but more importantly, inspired by my childhood recipes and my travels. Oh. Yeah. Anong pakiramdam nung nakuha mo to? Wow, Bib Gourmand. Hindi makapaniwala sa award. Yeah. Sangria. Cheers. Yeah. Para sa ating lahat to. Oh, yes. Kasi finally, kinilala na tayo ng Michelin, di ba? Dati, ano lang tayo, abangers. Ngayon at saka inggit match. Those with a Bib Gourmand recognition are Kochi! Ano daw ibig sabihin ng Bib Gourmand? Bib Gourmand is for restaurants that's serving not necessarily cheap and affordable, but value for money. Malaking bagay na yon. Oo. Kahit hindi pa star. Pero malay mo, di ba? Next year or the year after next. Sana star. Ay, nako. Baka hindi lang kami umiyak nun. Baka maglupasay na kami nun. Kamusta after nyo manalo? Nag-triple. They're actually celebrating with us. These are parang mga loyal customers namin who's been coming here. Siguro tinitignan nila kung ano yung level ng restaurant na merong Michelin Guide kasi this is something very unfamiliar to Filipinos. Miski nga sa akin, honestly, medyo unfamiliar ako dun sa buong process. Up to early this year, wala kang kamuang-muang? Parang kumalat sa industry that they were here late last year. Ah, talaga? They were brought by the DOT because somehow it drives good sales and good traffic to the entire F&B industry. Ang ating adhikain talaga ay magkaroon ng mas marami pang taon na madiskubre pa ang mga iba-ibang lugar at ang iba-ibang kainan dito sa ating bansa. This is where we roast yung mga kochinillo natin. Ito, baka masunog. Papakita ko sa iyo. Ito yung ating cochinillo that we've been roasting for almost 3 hours. Wow. So, nagba-vary yung cooking time sa laki ng kutsinilyo, pero yung laki naman niya, konti-konti lang yung laki. Hello! Ayan, hello, little piglet! Ayan. Okay. Marinated in our 12 herbs and spices for minimum 24 hours. Kwento mo nga, bakit sa lahat ng putahe, ito yung napili mong signature dish? Well, I love lechon. Minsan nagbabiyahe pa ako ng Cebu para lang kumain ng lechon pag ako'y nalulungkot.
So during pandemic, I learned how to bake. Yung kaibigan ko na nagsusupply ng malaking ovens, binigyan niya ako ng Gibbs. Ano bang pwede kong gawin? I love pork. So naisip ko suckling pig. So buti isang supplier, tinuruan niya akong mag-butterfly ng biik. Tapos mahilig akong magtimpla ng mga rub sa steak, sa ganyan. So dilagay ko yung kung paano ko na-imagine na magiging masarap ang isang cochinillo. Mula nun, parang ang dami nag-i-inquire, pa-order, pwede mo mag-order. Nagustuhan nila. So now, we are in BGC. Pero Marvin, di ba, yung kwento mo is kwento rin ng pagbangon. Kasi alam ko nagkaroon ka ng problema di ba? Yes. So I've been doing it for like almost 2 years during pandemic. Dumaming orders. I had to talk to every customer sa lahat ng mga naging problema namin. Yung iba, naging mas loyal pa sa amin. Yung iba, mas naging kaibigan namin. Kasi parang nakita yung like sincerity dun sa mistake na nangyari sa amin. May leksyon sa kutsinilyo. Uy, nag-iintay na siya. Anong gagawin natin? Sige nga, masubukan. Ngayon lang ako gagamit dito sa banda sa face, ang laging medyo mabuhok. Sorry, kutsinilyo. Shave ka muna namin. Itong mga suckling pig nyo, locally raised? Marinduque. Marinduque. And Marinduque pigs are the best pigs. Ang star of the show. Tapos, we encourage actually our customers na gamitin yung kamay nila. Alam ko ang best part doon sa likod batok. Ang galing mo naman. Napaghahalata. Mahilig sa Iba no? Iba yung lechon na malaki sa kutsinilyo. Diba? Yes. Marvin, alam mo, nakaka-proud ka. Kwento mo nga, saan ka nang galing? Paano ka nagsimula? Yung family namin na-challenge talaga nung nawala ng trabaho yung daddy ko. Tapos nakulong siya. Yung mommy namin had to actually work for the 3 of us na magkakapatid na lahat nag-aaral. Na kami yung pinag-aral sa private school pero kami yung pinakamahirap at hirap na hirap sa buhay na hindi nakapag-exam on time. Tuwing merong exam, nasa labas ako ng classroom. Kaya Kasi hindi nakakabayad ng tuition. But kami nga magkakapatid, nagtulong-tulungan kami para hindi masyadong mahirapan yung nanay namin. Kaya lahat kami nagtrabaho sa fast food, sa restaurant, hindi lang basta waiter or tagahugas. Nagsimula sa pagiging mascot. Umabot sa point na buong restaurant kaya kong asikasuhin at the age of 16. And then now you're the owner of, hindi lang itong kotse ang daming restaurant ng batang to. Okay ba to get into the food business? Okay kung mahal mo to, okay kung gusto mo to, dahil isa to sa pinakamahirap na trabaho, isa to sa pinakamahirap na negosyo. Very possessive itong negosyo na to dahil kailangan mo siyang bantayan at asikasuhin araw-araw. At hindi mo kakayanin mag-isa. You would need the entire team. Minsan mukha lang siyang glamorous. Sabi nga namin yung Michelin awarding, baka akala nila pag nakaapa ka ron, okay na. Yan ay total opposite ng trabaho sa loob ng restaurant, lalo na sa loob ng kusina. Kasi blood, sweat, and tears talaga ang aabutin mo. Pag binalikan mo yung buhay mo noon, showbiz, tas napunta ka sa food business, anong naiisip mo? Na yung journey natin hindi tumitigil. Yung mga lessons natin, patuloy kang itetest ng buhay, lalo na gusto mong gumaling. Pahirap siya ng pahirap. Isa siyang budol. Oo, yung salita na, pag magtrabaho ka para guminhawa ang buhay mo, hindi pala siya giginhawa ng ganun-ganun lang. Walang ibang formula kundi paghihirapan mo lang. Next level na hirap. Next level na hirap. Kung nagbibigay ka ng hard work dati, harder work pala dapat ngayon. Kaya nga importanteng gusto at masaya tayo sa ginagawa natin. 3 pa lang yan sa mga kinilala ng Michelin Guide. Sarap! Sa mga susunod na linggo, titikman din natin ang handog ng mga naka 1 star, 2 stars, at iba pang mga pinili sa kategoryang Bib Gourmand at Selected. Ang sarap! Matagal na nating alam na masarap ang pagkaing Pilipino. Pero dahil sa pagkilala ng Michelin Guide, kumpirmado! Marami sa ating mga kainan, world class! Mabuhay! Harap!
po. Talangga ako man kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko na iintindihan kung ano nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvier mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.